I'm Paula. I'm Pam, and we're two Beast Chicks! And we're back. For our episode 46. So, episode 46, pang ano to? This is the first episode of August. Ay, first episode ng August. At hindi, Yes. makamali ka na naman ng bilang Tama. Tama. Okay. Kasi Flaming Hot Chicks yung last. Okay. This is first episode ng August at alam nating lahat na pumasok na ang rainy season. Yeah, 'cause it's Ganun. raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Sorry. Naubusan ng hangin. So, ayun. It's raining in Manila na nga talaga. Yan ang title ng episode namin ngayon. At dito mag-share kami ng aming Ulan Chronicles. Ganyan. Bilang wala kaming ibang ma-share na season kasi dalawa lang naman yung season dito. Oo. At Bilang nakapagreklamo na kami sa dry season, magre-reklamo naman sa kami wet sa wet season. So, depende na kung ilang bagyo na yung dumaan pagkalabas nito. Pero medyo marami ng bagyo Parang pangatlo na ata yung bagyo. As of the moment na nire-record namin to, palabas pa lang siya ng Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Inday. Ayan. So, malalaman nyo kung kailan namin to ni-record. Bahala na kayo. So, ayun, yun nga ang natin, pag-uusapan natin ngayon. Yan. Kasi, dahil ayaw namin yung isang season, ito ang favorite naming season. Kasi wala naman kami ibang pagpipilian True. Dalawa lang. Between two evils na super init or super basa, doon kami sa basa. Sa lesser evil. Doon kami sa lesser evil. Kung papipiliin kami kung pawis o basang socks, basang socks kami. Kasi ayaw namin pawisan. Ayan, Okay. So, ang natin dito, syempre, kung mag-aano tayo, syempre dapat may ulan starter pack. Ayan. Anong natin? Anong ulan starter pack mo? Pag maulan na, ito na yung mga nilalagay mo sa bag mo. Ako, yung payong ko kasi, yung foldable ko na payong, never ko yung tinatanggal sa bag ko, maaraw, maulan. Kasi, nagpapayong ka rin kahit maulan? Ay, maaraw? Oo, nandun na ako sa point na nagpapayong ako pag maaraw. Takot na yan siya sa araw. Oo, kasi iba na yung init. Kasi mag-glow siya. Yes. Vampire. Twilight ba? Colin yarn. Colin, yes. Oh. Wala Colin na lang sa Pilipinas. Naligaw. Oh. Ayun, kasi iba na yung init ngayon. Compared sa 10 years ago na kaya mo maglakad ng kahit skin cancer levels na ang UV rays. True. Iba na. Okay. Kaya nagpapayong na din ako kahit pag lumalabas ako talagang tirik na tirik yung araw. Ayan. Tapos, ayan. Yan payong hindi yan nawawala sa bag ko. Lagi yung nandyan. Lagi meron. Hindi ko yan tinatanggal ever. Pero ngayong maulan, bumili ako sa Shopee ng yung nilalagay sa boots. Yung booties yung na cover ng sapatos. Cover ng sapatos. Ganyan. Tapos ang length niya ay hanggang tuhod. Ay, grabe. Parang bota levels. Ganun. Oo. Tapos yung material niya is waterproof nylon na pwede mo siyang ilubog sa baha, girl. Hindi maaano yung... Nylon? Hindi siya parang silicone? Hindi. So pwede mo siyang iganon, itupi. Hindi. Meron kasing silicone na na variant na ganon, diba? Pero feeling ko kasi yung silicone, mahirap siyang isuot. Nang suot mo yung sapatos mo. Kasi dumidikit siya doon sa Madikit siya. Versus itong nabili ko na para lang talaga siyang nylon na lang, parang pantakip lang talaga sa sa paa mo para ma-protect yung shoes mo. Kaya lang sa akin mabasa yung pants pero ayoko nagbabasa ng shoes kasi yun. Malakas makasira yung ng shoes, yung basa. Yung lagi siyang nababasa, ganon. So ayan, yan. You put it over your pants. Hindi siya sa loob ng pants. Hindi, like, sa ilalim ng pants mo. Hindi. Yung pants kasama ko yung pants nakatak doon sa, okay. Yes. Para hindi rin mabasa yung pants. Para hindi rin mabasa yung pants. And just in case, kailangan ko talagang ilubog yung paa ko sa tubig. Kasi nagko-commute ako ganyan. So, meron talagang mga times na medyo mataas medyo lampas sa ankle na yung tubig, ganyan. Tapos kailangan mo siyang sugurin or doon ka na tumira kung nasaan. Doon ka na tumira. Grabe. Kasi ganung level talaga tumayo ka lang nun Ganyan. Shoutout sa inyo mga flood control. Hindi pa kami tapos sa inyo. True. So, ayan. So, talaga yung binili ko. Meron siyang length na hanggang kalahati lang, hanggang binti lang. Okay. Pero yung binili ko yung hanggang tuhod talaga. No? Kasi sigurista talaga ako. Gusto ko yung sure na gusto ko kasi all in na na sure ako na protected yung kasi importante talaga doon yung
sapatos. Kasi, Baka tried and masira. tested na nasisira talaga siya pag nabasa siya sa tubig baha tas hindi mo siya properly natuyo. Pag umuulan kasi, 'di ba, matagal yan bago Matagal magkaaraw matuyo. ulit. Oo. Oo. So ayun nga, tas yun pa yung pwedeng babaho pa yung sapatos mo ganyan dahil true. sa Magkakaalipunga ka, True. ganun. Hindi, Grabe yung alipunga. hindi biro yun As in yung meron kang diseases talaga na pwedeng ma-pick up sa sa baha, sa True. floodwater. So ayun, yan ang aking essentials pa, yung cover yung shoe cover na pang-protect sa shoes pag umuulan. At ang isa ko pang essential sa ulan starter pack ay for some reason, hindi ko alam kung bakit ito, yung Vicks inhaler. Oo. Kasi gusto ko yung lamig. Oo. Mm-mm. Oo, true. Ayun, parang wala lang. Or siguro dahil nakaka-trigger din siya kasi ng colds or allergic rhinitis. I don't know. Sa akin hindi pag rainy hindi. season hindi. Pero gusto ko lang kasi yung lamig sa labas, kokopol ko pa ng lamig sa sa mukha ko. Oo, ganun. Kasi dati ang ko doon Yossi na mentol yung blue. Since hindi na ako nag-Yossi, so yun na siya. Vicks inhaler na tayo, ganyan. Na parang ang sarap kasi na parang malamig, yung hangin, ganyan, tas naulan, tas nag-Vicks inhaler ka doon, ganyan. Dati nahihiya pa ako mag-ganon sa public place, pero ngayon wala na pakialam, sasalpak ko talaga sa ilong ko yung inhaler. Actually, alam mo si Bea, nakaganyan lang yung inhaler. Oo! Nagtatrabaho siya, nakaganyan lang yung inhaler sa ilong niya. Tatype siyang ganyan, nakaganyan. Dami akong screenshot by the way. Shoutout ulit sa'yo, Bea. Na-enjoy mo rin ba yun yung inhaler? Hindi masyado. Mas gusto ko yung mga yung ginagamit ko lang talaga yung white flower kapag masakit yung ulo ko. Pero yung mga normal na inhaler, hindi ako masyadong nagagana. Ako talaga gusto ko kasi yung yung malamig yung feeling. Tas ayun nga, parang nakaka-relax siya in a way for me. Okay. Ayan. Sige, ang dagdag ko lang dun sa mo. Kasi ako din, ang ulan starter pa ko, syempre payong. Grabe yung sasakyan ko, guys, yung payong dyan 3. Tapos malalaki. Hindi siya yung... Oo! Parang isa lang yata doon yung pang isang tao na payong default. Pero yung the rest is parang pang halo-halo levels. Oo. Alam mo kung bakit ako nagsastock ng payong? Kasi si kuya nangunguha ng payong yan sa sasakyan. Yung payong ko dati... For the nenok ng payong. Oo, meron akong payong dyan sa sasakyan dati. Tapos, nawala siya. Kasi hiniram niya, tapos in-stock niya lang sa sasakyan niya yung payong. Tapos ngayon, ako yung nawala ng payong. So, meron akong 2 malaking payong na yung pang-car payong. Yung as in malaking payong, yung pwede 3. Ganon. Tapos meron din akong maliit na payong na nasa driver seat siya. Para sa'yo. Kapag, kasi ang hirap naman nun, yung payong mo nasa likod. Diba? Mababasa ka. So, meron akong payong lagi din sa gilid ng sa gilid ng car. And then, hindi ako bumili nung cover ng nylon. Yung ganon. Pero meron akong baong tsinelas. Okay. Meron akong baong tsinelas. Kapag, like for example, kailangan mong yung mababasa yung sapatos mo, palit ka ng tsinelas. Ganito rin yung ginagawa ko nung nagko-commute ako, nung bago ako. So, naka-tsinelas kapag pasok, doon ka sa office mo sa sapatos? Oo, ganyan. Ako ayoko nun. Naka-tsinelas ako papasok. Ayoko nababasa. Ayoko ini-expose yung bare kong paa sa elements, sa ulan. Especially sa ulan. And then kasi yung inevitable kasi yung kailangan mo siyang iapak sa kahit mga 2 inches ng baha. May phobia ako sa ganun. Hindi kasi girl dati, wala namang ganyan-ganyan. Wala namang Shopee nun dati. Diba? Okay, yung sa bagay. Yung time na yung analyst pa ako, wala namang ganun. Hindi naman very uso yung mga ganyang yung mga napag-isipan na yung mga product. So, ako, nagbabaon ako ng tsinelas. Suot ko yung tsinelas ko, papasok. Tapos pagdating ko ng office, syempre, for the hugas ka, alcohol and all that. Tapos, tsaka ka mag-shoes. Yun ang lagi kong baon. And, hindi Vicks inhaler ang dala ko ay Biogesic. Dahil? Pag naulanan ka, diba, unahan mo na yun kasi magkakasakit ka na the next day. So, solution mo, preemptive Biogesic versus maligo. Paracetamol. Syempre, kung naulanan ka papuntang office, mag-ano ka na, unahan mo na. Akala ko yung pag-uwi. Okay. Kasi, 'di ba, pag naulanan ka, lalo pag yung mas mas nakaka-trigger kasi ng ganyan yung saglit ka lang naulanan tapos pumasok ka sa aircon. Yan yung madalis maka-trigger ng colds, ng lagnat, ganyan. Lalo kung mababa yung immune system mo, lagnat na yung diretso. Hindi na yan dadaan ng colds, ng sipon-sipon, ganyan. So, Biogesic lagi kong dala. Meron akong lagi isang banig sa bag ko. Biogesic. Ingat ka.
Ingat kayo. Okay. So, yan ulan starter pack. So, nadaanan na natin ang baha. Mhm. So, bilang mga tumasyan, Yes. pinagtibay kami ng baha, Correct. guys. So, Kami ay pinanganak sa Espanya River. yes. So, tulad ng sabi namin, kung hindi mo na-experience ang baha sa UST, hindi ka tumasyan. True. Okay, so, most memorable baha story moment mo sa UST? Ang aking most memorable baha moment ay yung Ondoy. Yan yung Oo. yung hanggang second floor yung Yes, baha. papunta na sa second floor ng apartment. Nasa third floor tayo nun, di ba? Buti hindi ka inabutan sa school, no? Hindi. Oo. Oo, nung time na yun, suspended. In fairness, nung time na yun, timely nag-suspend. So, nakauwi talaga ako bago tumaas yung tubig. And yung tubig kasi, guys, papunta na siya sa second floor ng building, Grabe. apartment building namin. Ganon siya Sobrang kalala. Oo. Ganon siya kalala. So, kaya siya memorable kasi, yun nga, kasi talaga sobrang taas nung baha. Hindi ako makalabas talaga. Oo. Hindi ako makauwi. Ganyan. Brown out, walang kuryente noon. Tapos, yung ano ko noon, yung pagkain ko noon sa apartment, 2 century tuna na lang. Grabe. 2 na lang. Kawawa naman Oo. yung princess na yan. Hindi na-istakan. Hindi Ayun na-istakan ng mama. Oo, true. As we've shared before, ayun Oo. nga, dahil nga wala nga akong kamalay-malay sa... Oo. Wala akong life skills, guys, Oo. nung time na yun. So, talaga for the, for the alaga talaga ng mama. Ganyan. Oo. Tapos, ayun nga, dahil nga century 2 na lang siya, wala pang kanin nun dahil nga hindi ako marunong magsaing din Oo. nung time na yun. So, nandun ako sa wala rin akong magawa. Pinapanood ko lang yung hangin, ganyan, may Oo. mga lumilipad na yayro doon, Oh my plastic, kung gosh, ano-ano. grabe. Nakakatakot siya, guys. As in, very end of the world levels. Tapos nung finally, nasundo na ako ni mama, pauwi kami nun sa bahay, naalala ko nun yung Osmeña Highway. Sobrang makikita mo, ang daming basura sa kalsada Kasi na nung nilipad. bumaba na yung baha. Oo, bumaba na yung baha, tapos hangin na lang talaga nun. Oo. Tapos may kita mo nagliliparan yung mga plastic, mga Oo. kalat-kalat. Tapos ang kalat talaga ng kalsada. Wala gaano sasakyan. Tapos sobrang talaga, parang siya, para siyang wet dystopian setting. Oo. Na gano'n, na para siyang afterworld na Oo. lahat kayo basa. After ng apocalypse, Oo, gano'n. after ng apocalypse, tas basa lahat. Oo. Tapos, ayun, parang yun, nakakatakot kasi yun yung first time na naiwan ako sa apartment na ako lang mag-isa. Oo. Tapos wala akong magawa talaga para Oo. makaalis ako doon. Yeah. Kasi wala. As in tubig talaga. Pag tingin mo doon sa Oo. baba, tubig. Wala kang kawala. Actually, ang dami ng estudyante na na-stranded nun. Oo. Sa mga dorm-dorm, nung time na yun. Ondoy. Yun talaga, one of the worst typhoons yun sa Philippines. Ganyan. Oo. Kasi ang last memory ko na before ng Ondoy is Milenyo. Milenyo. Ayun Oo. din ang isa sa pinaka-memorable ko. Yung Milenyo naman, wala siyang baha, pero puro siya hangin. True. Oo. Tapos, parang more than 1 week, walang kuryente. Walang kuryente. Tapos, naalala ko noon, wala ata yung generator natin. I don't know kung ano nangyari. Basta, dati kasi may generator kami pag nagba-brown out. Pero nung time na yun, walang generator. Tapos, walang charge. Syempre, walang kuryente, walang charge yung mga phones. So, merong isang kapitbahay doon, sila Kuya Mac. Meron silang Charging meron station. silang generator kasi. Oo. Tapos nagpapabayad sila 20 pesos, charge mo yung phone mo. So, ayun yung last na naalala ko. Although hindi kami super binaha nung Milenyo. Like, siguro ankle deep lang yung pumasok sa bahay namin nun. Pero baha talaga yung labas. Like, yung kalsada. Tapos yun nga, walang kuryente ng matagal na panahon. Tapos yun yung last na naalala ko na, yung Ondoy kasi hindi kami masyadong binaha sa Sa Taguig. Sa Taguig. Oo. Nung time na yon nung Ondoy. Pero yung sa iba, yun talaga yung pinakamalala. Like sa Manila, sobrang taas ng tubig. Tapos ang isa pang pinaka-memorable ko, ay last year lang nangyari. Which is? Doon sa bahay namin. Yung hindi ko alam kung anong bagyo siya. Parang habagat ata siya or yung Christine na bagyo. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Basta last year. Yun ba yung tuloy-tuloy yung ulan? Hindi. Yun yung ang bilis nung ulan. Ang bilis bumaha. Tapos doon na pumutok. After nun, pumutok na yung flood control. So, yun. Last year. Kasi, parang, di ba, parang 2023 lang kami lumipat dun sa bahay namin sa Las Piñas. And although coming in, sinabi sa amin na bahain talaga yung lugar na yon.
Yung area na yun ng Las Piñas, bahain talaga siya. Pero yung bahay kasi, nung ginawa siya, inangat nila yung garahe. Like, tinabunan nila, tapos yung garahe namin, elevated. Yung as in, nakaganyan siya, nakaangat siya. So, kung babahain man, very konti na lang. As in, yung bahay nga namin, may step pa eh. Kasi nga, inangat talaga nila yung bahay, kasi nga, bahain nga dun sa area. Tapos, Christine nga to. Christine ba yun? O, mga ganyan, July last year. So, yan, Christine. Tapos, galing pa ako nun sa outing. As in, galing pa ako ng Quezon nun, nag-outing kami. Tapos, pagbalik namin yun, bumabagyo na. Tapos, nakikita ko bumabaha na sa labas. Yung sasakyan ko, nasa labas. Sa labas lang kasi pinapark yung sasakyan. Kasi yung mga aso, para pwede silang tumakbo dun sa garahe. Although, kung pwede mo na pasok sa garahe yung sasakyan. Pero yung time na yun, nandun lang siya sa labas. Nakapark siya dun sa labas ng bahay namin. Tapos, umaangat na yung baha, yung tubig, umaangat na siya. Tapos naalala ko nun, sabi ko kay Kit, pasok ko na kaya yung sasakyan. Kasi yung yung baha, umaangat na. Tapos, sabi niya, hindi pa, tilain mo muna yung ulan ng konti. Tapos, after mga 2 hours, pagsilip ko, lumalangoy na si Whitey. Oo, parang kalahati ng gulong niya. Inabot na siya. I mean, pumasok na siya doon sa floor nung sasakyan. Pero hindi naman inabot yung makina. Thank God na hindi siya umabot ng ganun. Pero, hindi mo na siya pwedeng i-start. Kasi pag binuksan mo siya, mas lalo siyang masisira. So, nandun lang siya sa labas. Tapos nandun ako sa may bintana namin. Umiyak ako ganyan. Whitey! Umiyak ako ganyan. As in, alas 3 ng madaling araw. Nakaganyan lang ako. Dapat kasi pinasok ko na. Kawawa naman yung sasakyan ko. Ganyan, umiyak ako talaga. Tapos nagsasorry sa akin. Sige, sorry, sana pinasok natin. Ganyan. Kasi yung kapitbahay namin, and for some reason, yung buong street na yun, alam nila na babaha. Kasi yung sasakyan lang namin nung dalawang kapitbahay ko yung nalubog. Kasi yung kapitbahay namin, bagong lipat lang din sila. Halos same time kami lumipat. Kasi daw bagong townhouse yun. So, halos same time kami lumipat. Lahat ng sasakyan dun sa street namin ay nakasalba. Kami lang yung hindi. Kasi hindi namin alam na ganun pala yung... Kalala. And meron palang area na pwede mong i-park yung sasakyan mo na hindi masyadong aabutin. Pero though that time, sobrang taas ng baha and sobrang bilis niyang umangat. Kahit yung mga pinagparkan, inabot din. So talagang kahit saan mo siya ilagay, unless ilagay mo siya dun sa malayo, like yung sa labas talaga, yung meron kang alam kung saan mo ipapark, maaabutin yung sasakyan mo. Although yung sasakyan kasi nung kapitbahay ko, Fortuner, so mas mataas. So yung kanya, inangat niya pa, as in nung paangat na yung tubig, as in, in-start niya, tapos pinasok niya sa garahe. Although, inabot na yung sasakyan niya, wala na talaga, pinasok na siya, dun sa floor lang naman. Kasi yung, kung hindi inabot yung sasakyan ko, malamang yung kanya, hindi din kasi mataas nga yung sasakyan niya. Yun, very memorable talaga yun sa akin. As in, talagang na-trauma talaga ako na gumawa ako ng sariling flood control project ko. Pina-flood barrier ko yung sasakyan ko, guys. Ay, yung bahay ko. So, ready na ako ngayong year na grabe talaga yung paranoia ko every time uulan. Hindi talaga ako makakatulog. As in, papasok ko yung sasakyan ko talaga. As in, bala kayo dyan kahit ambon, ganyan. Lalo yung pagmatagal na ulan. Kasi hindi mo mapapansin na, hindi mahina lang yan, ganyan. Tapos biglang malalaman mo, ganun na pala. Baha na. Pero naman, yung other than that, we're safe, which is I'm very thankful. We're safe, meron kaming pagkain. Hindi katulad yung iba, naubusan sila ng pagkain nila. So, kailangan nila suungin yung baha, diba? So, kasi as a very paranoid nga sa mga consumables, madami akong hoard na ganyan. Tapos, very prepared na kami talaga sa bahay kasi meron na kaming power station pag nag-brown out, ganyan. Dami na namin binili dahil doon sa isang experience na yun. Na, ay grabe talaga. As in talagang nung pumutok yung flood barrier, talagang feeling ko talaga parang kalamidad ako na yung nasalanta ako. Hindi. Yung sasakyan ko lang naman yung lumangoy. Gana. Pero kasi very hurt ako talaga. Sobrang bago niya pa. I think kasi, it would have been prevented kasi. Yeah. Preventable kasi yun siya. Kaya masakit nung
'Di ba? Dapat, ayun. Oo. So, pero kasalanan nyo pa rin to, flood control Oo. people, ganyan. True. Kaya Walang ibang may kasalanan dito. Kaya nung next time ulit na umulan, tapos tumataas na naman, sabi ko, pasok ko na yung sasakyan. Tapos sabi na naman ni Kit, hindi, hintay mo muna. Hindi. Papasok ko yan, bala ka. So, ayun ang pinaka-memorable ko na ano. Tsaka, mas feeling ko talaga, sa lahat ng tao ngayon, pag ang baha ang usapan, hits hard talaga. Sa'yo? Hindi kahit sa kanino, kahit saan, lahat ng Actually. tao. Kasi nga dahil pumutok yung Flood control na issues. hindi naman pala siya 100% acts of nature. Again, preventable nga. Diba? Ayan. Dahil lang sa mga kinukurakot nyo. True. Diba? Oh, sana bahain din kayo. Lampas tao. Parang ano yun. Parang hindi maganda yun. Pero tama lang nyo. sa inyo yun. ayusin nyo. Kasi kawawa naman ang mga mamamayang Pilipino. True. Ayan. Kasi kung kami na may means, inaabot na kami sa ganyan, paano pa yung, Oo. 'di ba? Paano pa yung True. hindi kasing well off namin? 'Di ba? Tsaka like hindi naman lahat ng tao same na stock yung pantry nila to the brim. Yung iba walang bahay, walang 'di ba? 'Di ba? Minsan nga yung bahay nila isang floor lang. O paano yun? 'Di ba? Ayun. Bahas. Grabe talaga ang mga baha. Pero sa UST noon, naalala ko, meron ding ganyan. Tapos, marami ding estudyante na stranded. Tapos, naging business siya ng mga eatery doon na magde-deliver sila. Okay. Kasi nga, yung mga estudyante, hindi sila makalabas. So, sila ang nagde-deliver ng pagkain. Okay. Tapos, meron akong naalala doon, parang pauwi ako ng dorm. Tapos, merong isang kuyang magde-deliver siya ng pagkain. Ewan ko sa dorm ata. Pero basta meron siyang dalang malaking parang yung lalagyan ng yung mega box. Tapos meron mga pack na food sa loob. Tapos nadapa siya. Oh my God. Nadapa siya sa baha. So, nabaha yung pagkain. Kawawa talaga si kuya. Hindi wala na. Wala na. Oh my kawawa God. si kuya. I mean, nalunod siya very slight. Pero, kawawa siya kasi kailangan niyang i-prepare yung food. Oh my God. Ganun. Lugi siya dun. Lugi siya. Ayun, so yan ang mga baha story sa UST noon. Bukod sa inaakyat namin yung gate sa Espanya. Ganyan. Naranasan mo ba yung may monoblock? Oo, tapos yung aakayin ka ng mga traffic enforcer, tapos may babangko. Oo. Yan, tatawid ka sa Espanya. Oo, yes. Oh my God. Naalala ko yan. Tapos, Hindi naman ako umabot sa ganyan. na-try ko lang once. Isang beses lang. Ako hindi naman. Kasi gusto ko na umuwi nung time na yun eh. And siguro kung ma-experience ko siya na kailangan kong pumatong sa monoblock or sa bangko, I would rather die. I would rather be there. I would rather drown in Spania River than cross it using bangko and monoblock. Kasi feeling ko, gaganon yung monoblock. Oo, mapapahiya lang ako doon. Diba? So, ganun lang din. Mag-swimming na lang din ako sa baha. Diba? Minus yung pagpapahiya sa sarili ko, diba? Mag-swimming na lang ako doon. Ayan. Ayun talaga, grabe. Sobrang, baptism by water. Ang expression kasi, baptism of fire. Pero sa Tomasians, baptism by water yan. Hindi ka totoong Tomasino pag hindi ka nakalangoy sa ilog, Espanya. Correct. Correct yan. Guys, sinasabi namin sa inyo dati in the olden days bago na iangat yan. Kasi ngayon na-elevate na siya eh. Ngayon kahit naging paano. So, basin na yung UST nandun. Mukha na siyang Hogwarts. Ganyan. Pag nasa loob umuulan. na ang baha. Diba? Kung kanino mang brilliant idea yon, shout out sa'yo. No? So, ayan yung tipong para talaga siyang ilog. May namamangka dun, guys. Kapag baha, may makikita kang bangka dun, may makikita kang jet ski. Ganun, may nagkakanu dun minsan. Pag Tapos yun yung ginagamit nilang transport sa mga estudyante na parang nagiging Venice Grand Canal siya, na puro basura ng Maynila. Yung makikita mo doon. Ganun. May mga lifeboat, ganyan. True, lifeboat, gano'n. Oo. Naalala ko nun yung isa si Kuya Josh, sabi niya, kinukwento rin niya yung experience niya sa baha. Nilakad daw nila yung Espanya, tapos yung baha, lampas ng tuhod. Tapos sabi daw niya doon sa friend niya, pre, pag umabot sa itlog ko yung baha, game over na. O, kumusta umabot? Hindi ko na tinanong.
Pero yun yung threshold niya pag umabot sa itlog niya. Ayan. So, medyo may kasamang angst yung Baha Chronicles namin. Pero ngayon, punta na tayo dun sa mga cozy weather na Kasi di ba sinasabi nila pag maulan, cozy weather daw yan siya. Basta pag wag lang yung bagyo-bagyo. True. Yung mga ulan-ulan na very cute-cute lang. Yun ang cozy weather. Very cute. Yung cute lang na ulan. Wag naman yung very galit na galit naman. Huwag yung life-threatening. Huwag naman yung super typhoon levels. Ganyan. Yung cute na ulan lang. Haba-habagat lang, Eme. Ganyan. So, cozy weather activities tayo. Yung mga ginagawa during pag maulan. Ginagawa mo pag maulan? Ako trip kong mag-movie marathon pag umuulan. Tapos naka-on yung aircon mo? Naka-on yung aircon ko, tapos nakatalokbong ako ng kumot nang nakaganon ako. Yes. Yan. Yes. Ganyan din ang ginagawa ko. Tapos, hihigop ka ng mainit na sopas na niluto ng nanay mo. Actually, anything sabaw. Oo. Na hindi mo kailangan ng kanin, ha? Pwede rin Lucky Me chicken. Lucky Me chicken, ganyan. Lucky Me beef, pwede. Mga instant ramen, mga ganun. True. Anything masabaw. Na yun nga, walang kanin. Hindi makasinigang, ha? Hindi mo naman kasi pwedeng higupin yung sinigang, tinola. Ay, nilagay ko yung sinigang dito, pero... Masarap yung sinigang pag may kanin. Pero yung mag-isa lang siya, parang hindi naman bet na yun lang, ganun. Yeah. So yan, mga sopas, ganun, lugaw. Oh my God. Yes. Kaya mga ramen, kahit hindi legit ramen, yung mga instant ramen lang, mga laki-laki, may ganyan. Pero the best talaga ang sopas. True. Sopas na ginawa ng nanay mo na maraming hotdog. Correct. Oo, totoo. Maraming hotdog parang talaga yan siya. Kung naglalagay ng chicken hotdog yung nanay nyo sa sopas nyo, bakit? Bakit hindi? Dapat red na hotdog Para kulay pink yung sopas. Si mama gumagamit ng gano'n, naiinis ako Kulay puti tuloy yung sopas. Oo. Mas masarap siya kapag yung red na Oo, pag pink siya, for some reason, it adds to the appeal. Diba? Mas maganda ang sopas na pink. Parang ang lungkot kasi ng sopas pag white lang siya. Oo, true. Para siyang feeling mo wala siyang lasa. Oo. Ganyan. So, mas okay yung sopas na pink. Huwag kayong maglagay ng psychotic yung nanay nyo kapag naglalagay ng chicken hotdog sa sopas. Ang ilagay nyo ay any red na hotdog. Pero syempre, tender juicy. Kids can tell and your titas can tell as well. Correct. Ayun. Correct. Tender juicy sa bahay namin, pero baka naman din. Totoo, hindi kayo nag-hotdog. Si Kit ayaw ng processed food. Kala mo naman talaga yan siya. Processed food. Ayaw niya ng mga ganun-ganun. Pero syempre, binibili ko pa rin. Tinatago ko sa ilalim. Ayun. Ang isa pang gusto ko, pang favorite kong gawin, kapag yung cute-cute lang na ulan hindi yung maulan talaga. Yung yung sa bintana, yung magbumuni-muni kang ganyan. Papanoorin mo yung ulan. Tapos magpapatugtog ka ng mga mellow songs. Yan, ganon. Like anong klaseng mga songs? Man, it's been raining. On brand talaga raining in Manila. Oo, raining. Pero alam mo, talaga siya, parang feeling mo talaga umuulan pag niririnig mo yung raining in Manila, no? Kasi parang kasabay siyang nilabas nung rainy season last year. So, ayun, ganyan. Tapos parang pag yung mahangin, 'di ba, yung breeze nung parang sa mukha mo. Ganun ginagawa ko. Tapos minapanood ko yung mga naglalakad sa labas, ganyan. Tapos yung mga dahon-dahon na nililipad, ganun. Yun, gusto kong gawin. Pero yun nga, yung cute-cute lang. Pero pag malakas na, cannot be na kasi babasa na yung mo nun, yung bintana mo, papasok na yung tubig. So ayun, yung ginagawa ko. True. Yun din, muni-muni. Tapos, ang favorite kong music, pag ganon, naalala mo yung nasa soundtrack siya ng Twilight yung piano instrumental doon. Hindi ko alam. Yun lang yung alam ko sa Twilight Nasa ending ka na, breaking doon na yun. Pa lang sa Twilight, yung pa lang sila noon, newly dating pa lang sila ni Edward. Tapos, parang ang melody noon ay Ayan, search nyo na lang. I-shazam nyo. I-shazam nyo na lang. Basta nasa Twilight movie, yung first Twilight movie nandun siya. Sa soundtrack nun. Tapos yun, parang very pang-rainy, talaga siya. Pang-rain. For me, yung niya, yung tunog niya. Tapos ayun lang, nood-nood lang din. Ganyan. Ayun.
And again, let's emphasize, yung pang cute nga lang na ulan. As na ulan. Yung ulan na walang kasamang hangin. Oo. Tapos yung mahina lang na ulan. Mm. Oo. Kasi parang ano lang. Oo. Pero nung bata kami, favorite namin gawin ay maligo din sa ulan. Truth. Di ba? Alam mo ba, sobrang ano pa yan? Sobrang katakot-takot na pagpapaalam pa yan. Oo, bago ka totoo. makaligo sa ulan. Ay, merong defense. Yung mo, pagligo mo sa ulan, True. kay mama, kung papayagan ka or hindi. Kasi si daddy naman nung walang paki, si mama lang talaga ang ayaw ayaw magpaligo sa ulan. Pero, ang saya niyan, pag lalong kasama mo yung mga pinsan mo. True. Very yan, very core childhood memory, Oo. yung pagligo sa ulan. Na, Tsaka doon kasi sa bahay namin sa Taguig, hindi namin kailangan maligo sa kalsada. Kasi meron kaming malaking grounds. So, kahit doon lang kami. Oo. Kahit nasa loob lang kami ng bahay. Minsan Ganon. pag hindi pa ganoon kalakas yung ulan, as in yung steady lang siya, Oo, steady pour, pero downpour. hindi siya steady, yung steady lang siya na pagpatak, Oo. pero hindi talaga siya yung pour na sabihin mo na malalaki yung mahahaba yung Oo. yung patak. Nag-aano pa kami niyan, nagwa-water hose pa kami, sinasabayan na yung ulan. Ang saya! Nagkakasaya pa kami ng tubig. Oo, ganyan ginagawa namin. Pag saya. maliligo sa ulan. Kasama yung mga pinsan nga namin. Oo, gano'n. mga pinsan namin, kasama namin. So, yan? Core memory ng bata yan. Sana yung mga anak nyo, paliguin nyo rin sa ulan. Huwag nyo lang pag-swimmingan sa baha. Oo. Delikado yun eh. Kayo din, maligo na rin kayo sa ulan. True. Para Samahan nyo sila. Sila para happy sila. At True. happy din kayo. True. Malay nyo naman din. So, ayun. Tapos, napadaanan na natin ang mga ulan food. Ang mga kinakain pag maulan. Number 1 talaga dyan ang sopas. Yeah. Champurado ba? Hindi kasi ako mahilig sa matamis na Oo, na ayoko rin ng champurado. It's so weird. No. Like, but gusto ko naman siya kainin if available, ganyan. Parang gusto ko rin naman yung mga ganong klaseng merienda na matamis like ginataan. Kasi 'di ba, hindi siya savory, 'di ba? Sweet kasi siya. Carry naman, pero between sopas and champurado, sopas talaga ako. Sopas or lugaw? Oh my God, it's a tie. Pero, mas marami kasing sahog yung sopas. So, sopas tayo. Ako sopas talaga. Girl, talaga. Pero meron akong era na ang hilig ko sa lugaw. Actually, ako nga ngayon mahilig ako sa lugaw. Totoo? Kasi nakwento ko sa iyo yung latag, di ba? May lugaw silang may tinda lugaw. doon. Tapos may egg yun. Pag binili mo siya, isang set, yung lugaw, tas with egg, ganyan. Meron ding set na lugaw, tas tokwa naman, yung yung mix niya. Ganun. Kasi parang mas nakaka-energize siya na nawawarm yung tiyan mo sa umaga. Hindi kasi may kanin yun eh. So, nakakabusog din. Ayun, tsaka gusto ko yung feeling na ayun nga, parang prep yung katawan ko for the entire day na ganyan. Kasi yung parang feeling din na parang niyayakap ka sa ganyan. Kasi ang warm, ganyan. Tapos niyayakap yung stomach mo, ganyan. Masarap. Yun, tsaka na-addict din ako sa, alam mo yung 24/7 eats sa Grab? Na yung halo-halo sila. Tapos may doon, may lugaw daddy. Yun. Tokwa, yung lugaw na may tokwa nila. Alam mo kung bakit? Sobrang crispy nung tokwa. Para siyang chicharon. Pag nisilabay mo dun sa lugaw, napakasarap. Promise. Kahit kahit hindi na dun yung overload yung order ko. Basta yung may tokwa, okay na yun sa akin. Masarap. Ako ang lugaw recommendation ko, kung taga Better Living kayo or Paranaque, try nyo yung 5J's lugawan. 5J's lugawan. Yes. Winner yan. Diyan yan malapit sa Doña Soledad ba yan siya? Doña Soledad extension yan siya. Oo. Try nyo dun. Pwede rin kayo magpa-deliver doon. Nasa Grab sila. Nasa Grab sila. Try nyo. Grabe. Yung overload doon. Oh my God. Tapos lagyan nyo ng nilagang itlog. Oh my God. Tapos order kayo ng tokot baboy. Grabe. Actually, sobrang sarap na nun. Yung overload nila, may itlog na yun eh. Ayoko. May kasamang itlog. Tapos order kayo ng tokot baboy. Baboy. Wow. Sobra. Crave. Okay. Sarap. Doon tayo kumain. Sarap ng doon. Sarap ng lugaw doon. Tsaka mura. Yes. Mura. Kasi siya parang karinderya. Karinderya siya. Tapos hindi lang lugaw doon yung tinitinda nila. May Paris din, ganyan. Tapos natikman may mami. Paris mami. Natikman ko rin yung pansit nila. Ang sarap ng pansit, guys. Sarap, guys. Ang ginawa ko doon, since pansit siya, kasi pansit short order lang siya, wala siyang gaanong sahog, ganyan. Ang ginawa ko, nung bumili ako ng pansit, bumili ako ng isang order nila ng tawag dito? Veggies ba? Lechong kawali. Lechong kawali. Nahalo ko doon sa pansit. Tapos kumain pa ako ng lugaw. Grabe talagang putok-batok talaga yan. Ang sarap.
Oo. panalo. Pero masarap yung lugaw nila kahit hindi yung overload. True. Oo, masarap yung lang, lugaw. kahit yung plain lugaw, masarap. Masarap din yan siyang kainin. Well, actually, lahat ng masabaw na pagkain. Masabaw na pagkain. Like Na warm. sinigang. Sarap. Sinigang. Tapos, yun nga yung mga Lucky Me. Yan. Parang parang weird kasi kumain ng Lucky Me na beef walang at ulan. chicken. Tapos, summer. Parang sobrang psychotic mo na nun. Actually. Diba? Parang, kinakain lang siya pag malamig. Or pag may sakit ka. Pag nilalagnat ka. True. Comfort food yun pag yung wala kang ganang kumain. Oo. Tapos yun talaga or yung hindi ka pwedeng umuya, yung bagong bunot yung ngipit mo. Ganyan. Yung mga staple food. Pero masarap nga talaga siyang kainin pag umuulan. The best. Tapos ang gusto ko dun yung hinahaluan ko siya ng itlog. Hindi mo ilalaga yung itlog oo, As in, yes. pipitakin mo dun yung itlog. Oo, Tapos, yes. sarap. Yeah. Sarap yan siya. Panalo. Luto kayo niyan. Ban din yan sa amin kasi bawal din ang instant noodles. Kayo na lang ang kumain for Totoo? Pati pancit canton ganyan? Ban talaga. Kahit nga Coke Zero, ban day. Oo, bawal din. Kaya sa labas na ako nakakainom ng Coke Zero. So, ayun. Ang next natin ay mga questions pag umuulan. Ang number 1 ay? Number 1 ko na tanong ay bakit traffic pag umuulan? Hindi niyo ba napapansin? Pag maulan, ma-traffic. Siguro baha. Yun nga. Siguro, yeah. Oo, pag nagbabaha certain area, syempre babagal yung takbo ng traffic. Pero kung walang baha, same eh. Kahit walang baha, na-traffic pa din. Bakit diba? Traffic period? Bakit traffic period? O may baha o wala. Basta pag umulan, talagang parang nag-i-standstill yung traffic. Pero extra extra mabagal. Or siguro dahil nga nagmamabagal sila kasi madulas yung daan. Pwede sila. Probably. Oo, I think napag-usapan natin to sa isa sa mga previous episodes. Yan yung mga reasons na naisip namin possibly na reason kung bakit bumabagal ang traffic pag umuulan. Okay, if it's not baha, then nag-iingat nga kasi slippery roads. Which is tama naman din yun. Tama naman. Pero kasi, minsan, sa public transpo, kaya kasama dyan sa paglala ng traffic pag umuulan, humahaba din yung mga pila sa mga public transpo hubs. Kasi walang babiyahe. Ay, oo. Pinopostpone nila yung biyahe, ganyan. Kasi nga maulan. Oo, true. Ayaw nila sigurong matraffic, ganon. Actually, kawawa din yung mga commuters din pala, no, pag maulan. Grabe. As a commuter myself, ganyan. Actually, nandun na ako sa point na may uso na kasi carpool ngayon. So, yun na lang yung hindi na ako masyadong problemado sa transpo, pero meron talagang time na grabe, as in 3 hours akong pumipila sa mga transport hub. Pag maulan, as in talagang, alam mo yun, sa sobrang wala na lang akong magawa, nag-download na lang ako ng movie series sa cellphone ko para hindi naman ako, 'di ba, hindi ako nakakonsentrate sa galit ko pag nandun ako sa nakapila ako doon. Nood na lang ako or dadala ako ng libro, babasa-basa ako, ganyan. Tapos kung alam ko na umuulan, ganyan, kakain na ako somewhere. Para pag uwi ko tulog na lang. Ganon. Okay. Wala, 'di ba? Anong magagawa? What else can you do? Ayan. So ano pa ang question natin pag umuulan? Ito ang question ko. Why is it that people normally associate the rainy season with melancholy, ganyan, loneliness, sadness? Di ba? Kasi parang feeling nila umiiyak yung langit. To ba? Truly ba? Ko lang yun. So paano pag kumikidlat, nagpo-photoshoot si San Pedro, ganon? Kainis. Hindi na i-off yung flash ni San Pedro. Hindi na i-off yung flash. Hindi, kasi parang parang siguro everything slows down kapag umuulan. Pag umuulan. Kasi 'di ba, kakasabi lang natin, 'di ba, nagmamabagal yung mga tao pag umuulan kasi madulas, ganyan. Tapos malamig. So malungkot pag ganun. Oo, malungkot. Alam mo, tayo lang mga pausing talaga ang masaya kapag umuulan eh. Yung mga iba lungkot na lungkot eh. Tayo lang may gusto pag lumalamig kahit basa, okay lang. Oo, totoo din naman. Ayun. Kasi parang, dati kasi nung medyo bata-bata ako, ayoko talaga ng rainy season. Kasi feeling ko, malungkot. Ayan, ayoko kasi nung lungkot. Kaya mas gusto ko yung sunny, ganun. Kasi parang, kasi makulimlim, madilim, ganyan. Kaya associated siya with sadness, ganun. Bakit pag gabi?
Oh. Mas madilim pag sa gabi, hindi ka malungkot. Depende na lang siguro sa'yo yun. Kung ano mang pinagdadaanan mo sa buhay. Pwede naman maaraw tapos malungkot ka. O kasi depende naman yun sa ano mo. Pag ano lang, pag maulan lang. Uy, umulan today, pwede ako malungkot. Ay, nako. Ayun, pero kung meron kayong ibang suggestions dyan na pwede mga reasons bakit normally na-associate ang ulan Oo. sa, ayun nga, Sa pagkamalungkot. pagkamalungkot, ganyan, yung, anyari? Lobat na. Lobat Mm. na yung... Oo, sige. Ayan. So, baka kung meron kayong ibang naisip dyan na reason, bakit automatically associated sa sadness ang ulan, comment nyo I-chika dyan. nyo yan dyan sa baba. Okay. So, meron pa ako isang tanong. Bakit kapag nagpa-car wash ka, uulan? Oy, alam mo, sobrang common yan. Hindi yan siya, okay, it's funny siya Hindi siya pakinggan. sa akin lang no? Oo, funny siya pakinggan, pero it happens to a lot of people. Yeah. Lalo na yung may mga sariling sasakyan. Oo, or siguro dahil napapansin mo lang. Kasi, napapansin mo lang kasi bagong car wash siya, so mapapansin mo na umulan. Versus kapag umulan na hindi ka nagpa-car wash, umulan, ganun. Gets mo ba? Yung parang napapansin mo kasi yung instance ng pag-ulan dahil nga nagpa-car wash ka at ayaw mong umulan, basically. Okay. Pero Gets. lagi yan. As in parang 9 out of 10 na nagpa-car wash ako, umulan. Tsaka marami The nang next nakikita day. dyan sa social media na nagpo-post sila, kakapa-car wash lang, tapos biglang umulan. Oo, sign na uulan, nagpa-car wash. Ganyan. Ayun talagang parang, pero okay lang din naman sa akin yun kasi at least nalinis yung loob ng sasakyan. True. Malinis yung loob ng sasakyan. Actually, lang yun kasi, naman, I think yun ba ang mas habol mo sa car wash? Yung interior ang nililinis? yeah, oo. Mm. Yes. Kasi well, siguro sa lang kasi, as a person na ayaw nga ng maalikabok yung mga bagay-bagay. So, ayun. Pero kasi, feeling ko lang din kasi, mas prone kasi mas madali siyang madumihan kapag yung nabasa siya tapos hindi siya natuyo. Tapos maalikabukan siya. Yun talaga yung mabilis makadumi ng sasakyan. And lalo na kung puti pa yung katulad ng kanya, puti yung sasakyan niya. So, kita agad. Tapos, although wala naman ako masyadong paki din kung madumi yung sasakyan ko. Inaano ba kayo nung sasakyan ko? I mean, kung nabangga mo, tapos nadumihan ka, kasalanan mo yan. Kasalanan mo, nadumikit ka dun sa sasakyan ko. Wala naman siyang ginagawa dun, nakapark lang siya. Pero I think yun. I would imagine kasi na as a car owner, parang hindi mo rin talaga maaatim na tingnan yung sasakyan mo na dugyutin. Yes, totoo din naman. Totoo din naman at a certain point of time. Kasi kung like 2-3 weeks ka nang hindi nagpa-car wash, parang may problema ka na eh. Sobrang dumi na niya, tapos hindi wala kang pakialam. Yun siguro. Pero kasi grabe si Kid Psychotics, yung parang once a week nagpapa-car wash. Is that normal? I don't know, for him, it's normal. For me, it's not. So, anong normal sa'yo? Kapag madumi na siya. Yung kapag visibly madumi siya. Alam mo, that sounded borderline irresponsible. Pag madumi na, kakalilinisin. Hindi kasi, di ba? Yung once a week ka parang feeling ko that's too much. Pag once a week ka magpapa-car wash, siguro minimum once every 2 weeks. Pwede. Bi-weekly. Oo. Kasi, grabe talaga yun. So, sobrang lala. Parang every week nagpapa-car wash siya. Tsaka hindi ba parang mas mag-wear yung pag masyado Hindi, mo namang... basta naman maayos yung gawa eh. Okay. Again, kung nasa Paranaque kayo, dito kayo magpagawa sa, hindi ko alam yung pangalan, pero dyan sa may Wales Street. Dyan kayo, sa tabi ng Botoys. Botoys ba yan? Botoys. Sa tabi ng Botoys, doon kayo magpagawa. The best ang mga tao doon. Yung mga kuya doon, naka-t-shirt sila. Oo. Ayaw nga pala niya ng car wash. Hindi sila nakahubad doon. Oo, mga maayos yung mga kuya gumawa doon. Okay, pero bago tayo pumunta sa next, check mo nga muna kung nagre-record. Check mo lang kung may pula pa sa ibabaw. I-okay mo lang yung Yeah, okay mo lang. Okay, so we're still good. Okay, meron ka pang question? Ako wala na. Ako. Next kong question. Bakit
maaraw kapag suspended yung classes. Maaraw na, tsaka nag-suspend. Bakit ganun po ang Office of the Secretary? Pero alam mo kasi, yung suspension na yun, matagal na kasing issue yan. Kahit nung mga estudyante pa tayo, di ba? Na ang reklamo kasi dati, masyadong late mag-suspend ng klase. Na yung mga bata, nasa school na, tsaka lang mag-suspend. So, ang nangyayari naman ngayon, to alleviate that problem, masyado naman silang maaga mag-suspend. So, parang, well, you can't blame them kasi sino ba namang magiging sigurado sa weather? Oo, yes. 'Di ba? True. 'Di ba? Sige, we have the technology to forecast weather, pero hindi siya accurate 100%. Oo, hindi ka 100% sure na ganun yung decision ng bagyo kasi may sarili siyang mata. Wow! Talino nun. May sarili siyang mata, therefore may sarili siyang isip kung saan siya pupunta. Oo. So, ayun, kahit na meron tayong the instruments to predict, ganyan, paano kung biglang, di ba, nagbago isip niya? Oo. Or kasi yung formation kasi ng bagyo, guys. Wow, may science na. Okay, yung formation kasi ng bagyo, nagdedepende yan sa temperatures ng air kung nasaan siya. So, shifting yan Nag-shift kasi siya. Although, sige, may trajectory tayo, yung pinablast forecast nga na sinasabi. Yung pinablast ng Pag-asa, hindi talaga yun 100% dun pupunta yung bagyo kasi depende pa din dun sa environment kung nasaan siya currently. Nasaan siya, oo. So, ayun nga, dahil nga, hindi mo nga masisi kasi hindi mo nga naman may predict 100%. So, ang iniiwasan na talaga na lang dito ay iwasan magalit yung parents. So, mag-suspend na lang. Mag-suspend na lang. Kahit maaraw, mag-suspend. Oo, di ba? At least, for me, win na yun. Kasi, better safe than sorry, kasi I guess. Kasi naalala ko noon, parang, dati nung time kasi namin, grabe talaga, sobrang late talaga mag-suspend. Like, yung mga tao, dine-delay yung pagpasok, magsususpend ba? Hindi na lang kaya ako papasok. Kasi mamaya magsususpend, nasa kasakay na ako sa FX. True. Alam ka na ba, pabalikin ko yung FX, di ba? Hindi, nandun na ako sa UST, sasakay na lang ako ulit pabalik. Di ba? So, ngayon, ang naman is, wala namang ulan, 'di ba? Ang araw-araw naman. True. Pero nung time din na 'yon, parang pag nagsususpend sila, like kunyari yung day before, sobrang lakas ng ulan, tapos di sila nagsuspend. Tapos sinuspend nila yung next na day. Yung next na day na 'yon, wala na yung bagyo. Nakalayas na yung bagyo kasi to compensate yung yung hirap nila nung pumasok sila nung bumabagyo. Oo, totoo. Pero alam mo, parang namimiss ko yung ganyang feeling, yung magsususpend ng klase. True, kasi hindi na applicable yan pag pag empleyado na kayo. Pag empleyado kayo. Kasi, maulan, diyan ka magtrabaho sa bahay mo. Oo, diba? Trabaho pa din. Oo, pero yun yung namimiss ko, yung magsususpend, tas nakaluto na ng breakfast yung mami mo. Tapos nakaligo ka na, di ba? Kakain ka na lang. Kakain ka na lang ng breakfast. Parang feeling mo, the world is your oyster pag ganun yung mga eksena. Parang feeling mo, ang dami mong magagawa for the day. Tapos kakain ka ng masarap na pritong hotdog, pritong sunny side up, tapos may pandesal ka pa. Wow! Favorite ko yung fried rice. Rice. Ay, sinangag. Perfect yun. Perfect. Ayun yung namimiss kong feeling. True. Oo. Tapos isasabit mo na agad yung uniform mo para pwede mo pang suotin the next day. Kasi sayang yun. True. Hindi mo naman nagamit sa labas. Hindi naman, as long as hindi siya nahanginan sa labas, okay pa yun. Oo. At as long as hindi siya nabasa. Yung yung hindi ka talaga nakaalis ng bahay. True. Ay, nakaka-miss yung ganyang feeling. Ngayon, hindi namin yan siya maramdaman kasi umulan, bumagyo. Trabaho. Again, hindi po namin sisisi yun. It's just that we love our jobs. And we like doing our jobs to buy the things that we love. True. Including blind box. Sa inyo ba, pag masyado malakas yung bagyo, work from home kayo, Matik? Parang merong advisory na parang mas ina-advise na mag-stay na lang sa bahay. Okay. Pag malakas yung bagyo. Sa company kasi namin, merong ibang depende kasi sa role mo So kung yung role mo is associate ka sa operations, parang bihira lang yung mga accounts na may work from home na allowed kayong na hybrid, ganyan. Allowed kayong mag-work from home kapag inclement weather. Pero definitely sa training, pag inclement weather, naka-train from home talaga. Ganun ang setup sa amin. Ayan, at least may mga ganyan naman sa dati walang option na ganyan, guys. Oo, diba? totoo.
umulan, bumagyo, mag-una man ang mundo, pumasok ka sa office. Oo. Ganon. Kasi, ito yung pre-pandemic time. Yung Yes. we didn't know that work from home works. True. Na, kahit anong mangyari talagang susuin mo talaga. As in, papasok ka talaga. Naalala ko dati, meron akong shift sa nag-work ako sa call center agent sa Makati. Ang pasok ko nun, girl, 2 a.m. Oo. 2 a.m. Kadalasan ang bagyo pasok niyan gabi. Oo. Diba? So, dun yung kasagsagan na talagang Kasagsagan ng bagyo. maulan, mahangin, gano'n. Oo. Tapos nung time na yun, hindi gano'n kalaki sweldo ko. Gustuhin ko mag-taxi, wala akong pan-taxi. Nagbabas talaga ako, Oh girl. my gosh. As in, mula FTI, tatricycle ako papuntang FTI. Tapos FTI, dadaan na yun ng Ayala. Tapos doon na ako bababa. 2:00 ng madaling araw, yung payong ko hinahangin. At naglalakad ako doon sa Promise sa Ayala, papunta sa office. Tapos, grabe, pagdating doon, sisigawan ka pa ng customer, mga ganun. Kaya sobrang na-appreciate ko na talaga yung naituro sa atin ng pandemic na pwede mag-work from home. At least na-convince yung ibang mga corporations na pwede kasi natin tong option. Wala namang choice eh. Wala namang choice. Kasi syempre at the end of the we day, have to make it work. true, kasi liable sila sa safety ng employees nila. So, yun. Yeah. So at least meron namang ganyang mga options din na ino-offer. True. Lalo na kapag yun nga yung mga ganyan, yung mga malalaking bagyo na ang lumalabas. Grabe yung mga bagyo ngayon, parang super typhoon agad pagpasok pa lang. Parang grabe, wala man lang soft launch. Grabe, hard launch agad, super typhoon ka agad, Inday. Grabe ka naman. Pero na siya, naka-exit na ata siya. Yes. By the time na napanood nyo to, ibang bagyo na ang rumaragasan sa Pilipinas. Pero ayun, marami pa tayong bagyo. Literal na bagyo at bagyo sa buhay. na nadaanan. So, I think wala na tayong, yun lang ang natin. Ang takeaway lang natin dito ay yung nylon na essential na starter pack. Oy, alam nyo guys, sobrang useful nun. Kasi, okay din siguro yung silicone na na variant. Pero para sa akin parang kasi bota kasi yun yung silicone. Oo, tsaka mas madaling isuot kasi yung yung nylon. As in, slip lang siya na ganun, tapos ibabakel mo lang. Velcro yun na ise-secure mo lang. Kaysa yung silicone na baka by the time na maisuot mo yun, wala nang ulan. Kasi umaraw na. Ang tagal, ganun. So, hindi mo rin siya nagamit. Ayan. Ayun lang, essential yun talaga for me. Pero ngayon, ang gusto lang namin ngayon gawin ay kumain ng sopas. Yan talagang gusto namin gawin. Gusto ko tuloy ng sopas. Gusto ko ng sopas. Si mama naman kasi, bakit naman kasi, hindi, sige. Tama naman yung ginawa ni mama, nilagang baka naman yung niluto niya ngayon. Pero, ayun, kumain din kayo ng sopas ha. Again, yung kulay pink na sopas yung kainin nyo. Okay, pang psychotic yung maputlang sopas. Hindi nakaka-cute yung maputlang sopas nyo. So, kung nakaabot ka dito, ang comment natin ay sopas! #sopas! Sopas. Ay, ilagay nyo dyan kung team sopas kayo or team lugaw. Yeah. Walang champurado dito. Bala ka dyan. Ayaw namin ng champurado. Lugaw at sopas lang dito. Para kasi ang weird kumain ng mainit na matamis. 'Di ba? Kape. Do you think? Kumain. Ako agree ako dyan. Ayoko nga ng sopas. Anong champurado eh. Ayoko ng, it's so weird. Like, oh my God, kanin na may cocoa. Like, so weird. Right? Pero okay naman sa akin kumain ng champurado, pero not on a rainy day. Parang mas bet pa rin talaga yung savory. Like, lugaw sopas. Pero elbow pa rin yung si champurado today. Si lang, sopas at lugaw lang tayo, okay? Ayun. So with that, we're ending this episode. Ending na, I think. Oo, ending na. Okay. Ending na nga talaga. As in, wala na tayong time. na-deads kasi yung screen namin dito. Hindi namin makita yung time. Dito, okay. Pero at least tuloy-tuloy pa rin ang recording. So, correct. The show must go. Oo, so, end na namin yung episode dito. So, again, ingat kayong lahat. Correct. Yan. Kung kaya nyong mag-work from home na lang at wag na lang pumasok kapag masyadong malakas ang ulan, magpaalam muna kayo. Tapos, tsaka kayo mag-work from home. Wag baliktad. Kasi syempre, nag-work from home, tapos tsaka kayo magpapaalam. Boss, work from home ako ha. Wow. Ano po nagawa ko? So, ayun, stay dry, stay safe, and
stay happy. Yan. Kahit maulan. At ang reminder ko dyan, guys, pag naulanan kayo, maligo kayo, please. Oo, maligo. Oo, Diretso tama din ligo. naman yun. Wag yung maulanan kayo tapos wala kayong gagawin kasi prone yun sa magkakasakit kayo. Oo, shoutout sa'yo, mama. ganyan dapat ang ginagawa. Ikaw talaga yun, mama. Oo, sa iyo talaga papunta yung comment na yun, mama. Oo. Okay, ayan. Thank you so much for watching, guys. And I hope na-entertain kayo dito sa aming Raining in Manila episode. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Nakohinga Manila, Manila mo. Wala na namang lyrics. Share, guys. At syempre, comment Sopas kung Team Sopas at Lugaw kung Team Lugaw. Ayan. Yes, thank you so much, guys. At see you sa next. Bye!